Kailangan natin ito sir, rail oil pressure, negative 0 MPa. Kasi wala namang pressure eh. Okay. Ibig sabihin niyan, nagbato siya kay ECU ng maling data. Maling Kaya data, kaya ayaw niyang paandarin, hindi yan naandar. At the same time, mamaya natin lumabas na yung check engine natin, assuming na may diferensya yung ECU. Pero i-check natin, ibabalik ulit natin mamaya right after natin magpaandar. Okay. Kasi wala siyang retainer na nakakabit. Baka mamaya sa retainer lang may problema, nagkaroon ng grounded. Doon lumala yung problema. Ang unang issue mo, possible ito. Yung ORPS, tapos sumunod na lang yan kakagalaw. Kasi wala siyang retainer. So ngayon, may dala kami dyan na parts. Actually, it's brand new naman, galing kay Walco. Ikabit na natin diretso. Kunin mo na yung ano, saglit lang. Kinat nyo pa ba? Sige, try. Start. Off, fuel. Fuel, paki-bleed. May fault ko. Rail oil pressure sensor. Lumabas mo siya. Yun yung fault mo. ORPS yun tawag doon. Guys, start! Up! Patay! Sige na, palitan nyo na tol. Hindi yan naandar. Hello? Yung oil mo sir, possible, pwede yan. Ang ano lang nito, ang requirements lang natin is 5W30 or 10W30. Pagka naligaw or iba yung nilagay mong oil, yan yung nagiging cost kaya bumibilis yung buhay nitong mga sensor na yan like ORPS or PCB. Malapot kasi nga yung oil hindi lang naman niya pinang lulubricate sa engine, tinatransform niya yun into high pressure. Yun yung ginagamit niya, yung pressurized oil na yun, yun ang ginagamit ng injector para i-compress yung fuel 7 times more compressed than ordinary injection pump engine. Yun yung principle niyan. Kaya pag nagpalit ka ng langis at ibang viscosity nilagay mo, unti-unti mong sinisira yung sensor na yan. Yan. Tsaka yung RPCB, malapot. Hindi niya ma-rise yung oil. Pwede mag-stack up yun, pwedeng masira yun. Kaya meron tayong fault kanina na ORPS. Yan yung mga common na sumusira sa kanila. So kailangan nating malaman kung anong oil yan kasi yung ilalagay nating sensor dyan, pwedeng masira din agad kung maling oil viscosity yung nakalagay. Tingnan ko parang may ano doon. Sige sir. Ito ginawa sa ORPS nang hindi matanggal, pinagsisinsil. Ano kaya pa yato? Maluwag pa. So ilalagay natin brand new. Tapos right after change oil. Gastos. Hindi, pa-startin muna natin. Okay. Saglit lang naman yan, magdi-drain lang. Puprove ko muna. Ngayon, napalitan na natin ng ORPS. I-ayos na rin natin yung kinat na line. Then, magta-try na tayo mag-start kung meron na tayong data na negative 0. May nawawalan tayong continuity. Sa puwit niya, pero Ito meron, tupunta dito. dyan sa puwit ng socket. Kailangan ng ilaw. Nawawalan tayo ng isang continuity ng ORPS. C-wire? C-wire? Ayan o. Ay, H? I want C. C-wire. Nakapat doon sa ilalim. Hindi natin makita yung continuity. Kaya, putong Kaya may fault. Aha. Temp. So okay na sir. Rail oil pressure 0.1 negative MPa. Kanina 27.9. Ito, start na pero grabe yung usok. Mas balyado pa. Paano ako nang papampa ko ng fuel, may abnormality pa. Pre, makuha
Fuel temp. Ayan, fuel lang yan. Okay na. Oh, video ka. Langis-langis sa ato iba. Supply, oh. Tragal. 76% on idle, that's 17 to 22. Malamang pati ito naapektuhan or ginalaw-galaw nila yung control valve. Mataas, this is 17 to 22 on idle, kaya apektado yung delivered fuel, kaya apektado ang injection timing. May problema pa siyang isa, mataas to. Ngayon, pag binuksan natin yung RPCV, makikita natin dyan. Makikita natin yung diferensya, malamang tumulaksan. Sir, ito yung mga sinasabi ko sa yung possible na masira pagka nagpalit ng langis. Lahat ng sensor na may kinalaman sa pag-rise ng langis. Si ORPS, ayan, napalitan na natin, which is good na siya ngayon, on idle 4 to 5 MPa, nag-start to 0. Si RPCV, rail pressure control valve, percentage mo na idle is 17 to 22% to 24%. Meron pang 75% on idle. Possible na yan yung cost ng usok saka yung consumption ng fuel. Kasi apektado niya yung ang layo, 17 to 22. Eh sa atin idle naka 75 na. 17 to 22 lang yan, kaya apektado ang delivered fuel. On idle ang delivered fuel is 456 cubic milliliter per stroke. So nasa 8 tayo, kaya apektado. Ngayon, ang possible na nangyari dyan sa RPCV mo, pwedeng ginalaw yan, binuksan yan, or na-deteriorate siya doon sa pagpasok ng langis na ibang viscosity. Pabuksan ko ulit, papakuha ko ulit yung RPCV. Ang RPCV natin is Sabihin yung solenoid dyan gumagalaw. 17 to 22. Ah, okay. Wala siyang washer. So possible, yan lang ang diferensya. Meron kayo. Puro labo. Lagyan nyo muna ng tornilyo. Nasa sakto doon na iipit. Ayan. Ayan o. Okay. 77. Oh, palit. Sir, wala talaga oh. Wala yung ano? Oh, 77 oh. Ayan oh, rail pressure control valve. 77. Nandiyan lahat yung problema niya, pati sa hard start. Okay, buksan nyo na tol. Ang sinasabi ko, wag na wag gagalawin ng RPCV. Magkukos na yan ng problema. Ang normal data ay 17 to 22. Ngayon, pag ginalaw mo yan, Tatasing ano? babice scriptin mo to. The only way para mabuksan yan, binabice script kasi may mga nagsasabi online, nililinisan to. Yes, nililinisan, pero hindi to kailangan buksan. Pagka walang problema dito, wag mo yan gagalawin. Sa pag-ipit mo ng vice script dito, yung components dito sa loob na magpa-function, maiipit yung tatakbuhan niya. Yan na yung magkukos. Andyan na lahat, hard start, no start, lahat na. Okay. So, failed na to, nasira to dahil yan sa way ng pagbukas dito sa RPCV. Kaya pumalo ng yung data ng 77%. Supposedly that 17 to 24% lang. Nandiyan lahat yung problema. No? Tapos tayo dyan. Napakamahal po niyan para ganyan. So mali yan, yung nagturo dyan online, maling-mali yan. Tagal ko nang sinasabi yan, wag nyung gagawin yan. Kakulit to. Ano gumawa niyan? Nagpalit kami, yan yung tunay na data. Oo, yun o. Ang sabi ko, 17 to 24, 23. Normalize siya. Patignan mo yung andar. Oo, ganda nga. Pero I can recommend na i-ano natin, hindi ko kilala talaga yan. So yan, nasira yung RPCV dahil dun sa cleaning. Yan, pinalitan namin ng RPCV, yan na, bumaba ng data. So yan, magsisynchronize na lahat yan. Lahat yan. Mag-assess, ipoprove muna namin yung diferensya bago kami
bumili ng parts. So given napapalitan na natin ng RPCV and RPS, parating na yung parts and yung reservoir, change oil na tayo, pagdating kabit na lang. Alright. So tapos ang problema, no start, nadali natin. Parating na yung RPCV na brand new original reservoir tsaka ORPS. Yan, kinakabit na. Nakapag-drain na kayo? Ha? Nakapag-drain na. Palitan din natin to. Napamit natin yung oil doon. Oops. So kinukuha natin yung oil na deposit niya sa pump para drain na drain. So yun yung proper. Hanggang maubos natin. Okay. Whoop. Ang dami. Okay. Na natin yung binay-script nila na yan. Palipitan natin ng brand new. Yan. Okay. Tamang viscosity. 5W30 any brand. Pa-check yung viscosity. Ayan, 5W30 any brand. Basta 5W30 yan, na-pressurize nya, hindi hirap yung mga sensors na may kinalaman sa pag-pressurize ng oil. So okay na tayo nyan, mag-start na tayo. So ito yung aming gamit na cord. At ang aming gamit na scan tool. Ayun ang abura ng ano. Yan, basag-basag na. So gamit. Hindi mo siya normalize tong ganitong engine kung hindi mo kabisado yung mga parameters nito. Kung ano yung papalitan mo using this one. Ito yung magiging backup. So positive. Oh. Yan. Para may supply na tayo dito. Ako nagkakaranking. Ayan na. Supply na tayong hindi mamamatay. Alright. Ranking na tayo. Medyo mahaba-haba yan kasi nga na-drain natin lahat ng oil. Ayan, wala na tayong check engine. Malamang wala na rin tayong fault dito. So ito na siya ngayon, oh. Dire-diretso hanggang red line. No. Dire-diretso hanggang red line, oh. Walang preno yan. Dire-diretso siya hanggang red line. So dyan pa lang makikita mo na yung makina. Nabigyan na natin tamang torque. Yung tamang ano niya. Oo, yan na yung 333. Ngayon, PMS na lang. Alright. So perfect yan. Mga data natin. 4. Tapos naitama natin. Nasa 21 na tayo. Brand nyo kasi yan. Nasa 5 and 6 na yung delivered fuel. 4, 5, 6. 4. Sir, Sir. Ito na yung air into fuel balance mo. Pagka ganyan, balance na yung air into fuel. Kanina, 8, 9. Ngayon sabi ko sa'yo 4, 5, 6. On idle. Nasa 4. Na-meet natin. Na-meet natin yung... yan. Standard. Standard niya.
Ito yung sinasabi ko. Blinking, walang check trans, so hindi talaga inaandar. Hindi nagkikipag-communicate ang ECU. Ha. Okay. Tol. Ayan. May check engine. I-start to. Ah. Ah. I-start yan. Ngayon, Sinala ka. Apak brake. Apak brake tapos pindot. ngayon ipalit nyo. Pag ipalit Oh. yan, hindi na... Oh, may check engine sir oh. Kaya nga. Oh, may check engine. Pag pinalit natin, walang check engine na kailangan check trans. I-start natin doon ng mahaba, hindi yan naanda. So, ECU 100%. So, ito, cleaning na tayo after mapalitan na ng ECU. Good na. ORP, SR, PCB. O, ayan. Waiting na kayo sa test drive. Pan test drive. Good na to. Okay, test drive. Ang kasunod nito. Makikita na natin. So yan, alright. Okay na siya, malinis na. Napalitan na lahat. Bago. Tol, pakidagdagan to. Ito, nag-aantay na to ng test drive. Tetestingin na namin. Andar yan. Sir, the owner, sir. Remission. Ayan, with Sir Lucio, the owner. Galing kay MG. Idol MG. Tingnan mo yung sinasabi. Baliwala. Pagbabago na. Yan, kahit saan akyatan yan. Kaya yun, no? Dati ba, anong performance nito? Medyo... Hindi mo... Mababa dyan. Oo. Parang... May konting ano siya, yung nag-delay. Ngayon, responsive. Kung anong diin mo. Kung ano din mo, sumasabay siya. Hahagodin niya no? Test drive kami. Ayaw mandar ang nangyari. Trinabaho ng trinabaho. Hindi na paandar, lumala din yung problema. Hanggang sa no start na siya. Ang una naging problema sa ECU, hindi nakikipag-communicate. Nung na-solve natin yon, napunta naman tayo ngayon sa fine tuning. Doon namin nakita yung mga problema doon sa mga oil sensors, sila RPCB at ORPS. Yeah. Ilang linggo na natambay. Isang linggo na. Grabe. Balik-balik. Makit ang ulo. Sabay-sabay pa. Pero ngayon kita mo yung performance sulit eh. Tapos tignan mo yung usok na pinoproblema mo. Wala. Tigil Dati, siya. pag binirit mo, grabe. Labas yung Puti. puti. White Puti, smoke. white smoke. So ito na, perfect na tong unit ni sir. Yung baterya na lang pinagkakarga namin kasi bago pa yung battery. Anong nangyari sa battery? Hanggang sa na-drain. 300. Yung unang nag-execute, charge and charge, cranking ng cranking, hindi talaga andar. Hindi nakikipag-communicate ang ECU. Computer generated to sir eh. Hindi yan naandar. Kailangan mo na makipag-communicate si ECU. Lahat ng sequence niya manggagaling dun. So paano yan naandar? Laki ng pinagkaiba. Ngayon, Ayos. good na good no? Oo. Basta nawala na ang ano ko, nawala na ang sakit sa ulo at kaba. Anong yung aircon mo sir? Pag nilagyan mo ng Aprion yan, pag function ulit yan, ibig sabihin may leak yan.
pag ganyan. Oo, leak yan. Hindi kailangan compressor agad ang palitan dyan. Yung ano yun. Kasi nung sinabi mo gumagana, pinalagyan mo lang ng preyon. Oo. Kumana siya. Walang tutulak sa pressure switch eh. So, dapat ano yung... Leak test, hanapin yung tagas, hanapin yung leak ng preyon, i-correct. Pag na-i-correct yun, okay na, tapos na. Hindi na yan mawawala yung preyon niya, malamig na lagi. Ewan ko kung ba't nasabi nung ano, gusto mo maging brand new fields, bili ka ng bagong ano daw. Eh, meron pang condenser. Meron pa no? Baka mamaya si condenser barado lang. Oo, kasi hindi naman nalinisan. Kasi kami, pinapalinis ko condenser niya, ang lamig-lamig. Pagkargahin mo muna, try nating, nasa 13 ba siya sir? 12? So okay na Sir Lucio. Ayos. Good na tayo. Thank you, brother Leonard. Ako. Kaya sa mga gusto magpa-ayos ng mga trooper dyan, Tawag yan, lang tawag kayo lang kayo kay brother Leonard. Panalo, brad. Mga brother. sa Tarlac. Galing pa silang Tarlac ha. Andito sila ngayon sa Bacoor, Cavite. Kaya kung malalayo kayo, basta sigurado lang na maayos ang pag-uusap nyo, pupuntahan kayo. At na-guarantee, ma-solve natin yung issue. Tsaka ma-sure talaga. Kaya panoorin nyo yung mga video vlogs na pinagkukuha nila, ay pinag-aayos nila. Nakikita nyo yung mga troubleshooting lahat, natatrack. Kaya sigurado, doon na kayo sa sigurado. Magastos na sigurado. Oo. Nahirap kasi yung iba kasi kukuha ka ng mekaniko, nagdunong-dunungan lang kasi yung iba. Yun yung experience natin ngayon. So since matagal na rin akong follower kay brother Leonard, ayun, marami lang tayong story, but to cut the story short, dapat diretso na tayo sa expert. Ayan, si brother Leonard. Ano nangyari doon sa pagka ang humawak hindi aware sa 4DX1? It's either hindi niya magawa or lumala yung problema. Yun, Ganyan na nangyayari. nangyari. Lumala pa tuloy ang problema. Nadoble na yung gastos, napagastos pa. Ay nako, talaga naman. Yung computer niya naluto. Supposedly hindi yun maluluto kung may retainer. Tinanggal yung retainer. Daming ano talaga. Ano may stress ka lang. Tayo ano na lang, sabi nga patience is a virtue. Ganun na lang. Patient na lang. Wala tayong magagawa pa. Basta May- sa susunod, doon tayo kay Boss Leonard. Thank you. May kliyente dito. Ay, dyan kami, yeah. Alright. Konti na lang, malapit na. Ayan, so okay na kay Sir Julio. Sir Julio from Bacoor. Yeah. Thank you. Okay na yung unit niya, dinaya namin. Galing pa kami ng Tarlac. So, na-identify naman lahat ng problema, even the ECU. Nakapag fine tuning kami, TMS pa kami kasi mali yung oil na ginamit. So ngayon, one click start, RPM ka, diretso ka sa 4,000, 333 Newton meter. Good na. Alright, Sir Julio. Ano masasabi mo? So far, so very good. Wala na akong masasabi pa kundi thank you very much. Yun lang. Solve na problema ko. Thank you, sir. Kaya sa mga trooper dyan, the best talaga. Subukan nyo nang malaman nyo. Alright.